ang pag-promote sa bag-ong destination sama pananglitan sa pagtapos o pag-ugmad sa atong Abatan Community Life Tour o lakip na usab ang atong pagbisita sa mga lugar nga wa pay tourism sites apan dunay potentials even in the island of President Garcia nga ming join ang tourism sector sa pag-spot o panubay sa mga tourism potentials mingkuyog sa hit caravan gihimo usab. Unya dunay bag-ong destination nga wa hibaw is makatawhang bulanon bisan tingalis mga hepe sa mga ahensya sa provincial government. I would like you to try and see, appeal sa members of the media, sa mangrove monkey didto sa lungsod sa Loon. Tagsang monkey to as lasang kanina sa pagatpatan ang mga unggoy nga naa sa mangrove monkey sa Loon. Gilusad kini, breathtaking view. Nindot kaayo. You can interact with the monkeys didto sa lungsod sa Loon. Unya, ang global promotion and marketing sa Bohol, gituyo kini tungod kay dili lang ang Bohol i-market sa Pilipinas, kundi dili lang pud i-market sa buok Asya, tibuok kalibutan ang marketing sa atong lalawigan sa Bohol. Bohol was declared in the first 100 days of our assumption into office, specifically on the Bohol Day, as the ASEAN Cultural Capital for that month. Gi-upgrade ang Bohol Tourism promotional video and translation of voice-over, gi-dub kini sa English to Mandarin, o gipadayon ang pag-dub to other languages. Aron mapasibo kung mga unsay pinulungan sa mobisita dinhi sa Bohol, mausad ang pinulungan sa audiovisuals nga ihatag kanila. Ang pag-apil sa World Tourism Day and National Tourism Week, apil usab kini sa mga kalihukan sud sa first 100 days. Ang interagency collaboration for tourism development and related issues and concerns, gipangusgan sa pangagamahanan probinsyal. Gitawag sa atong buhatan sa gobernador, ang tanang fast craft owners nga nagserbisyo sa Cebu, Bohol, o gisan gani Tubigon, o Sugbo, o nagsabot sa mga lagda, o mga pamaagi, diin ang satisfaction sa mga clients matagaan o pagtagad. Gitigom usab, of course, dito man ta sa inauguration ni Pinoy ug dinhi man sa Vice President Binay ming bisita nato ang DOTC ug mga ahensya sa CAAP ug uban nga ahensya ming bisita na dinhi sa ato aron masubay ang atong Panglao Airport project ug tuod man giapil na sa priority programs ubos sa programa sa PPP sa National Government Public-Private Sector Partnership. Apil niini usab ang pagtigom sa gobernador sa mga opisyales sa lungsod sa Panglao atong miaging simana aron maistoryahan ang tanang kabahin sa kaugmaran sa lungsod, labi na sa umaabot nga airport, labi na sa problema sa tubig, labi na sa problema sa sewerage ug uban pa nga concern giisgutan sa mga opisyales sa lungsod sa Panglao dinhi sa Governor's Mansion. Ang first official visit ni Tourism Secretary Lim sa Bohol nahimong agianan og taytayan sa dugang programa para sa lalawigan sa turismo. Og ang atong lalawigan nagpadayon nga nahimong best destination para sa mga learning groups nga naghimo sa ilang lakbay aral sa nagkanainlain nga mga programa or success stories sa atong lalawigang Bulanon. On the area of strategies para sa atong nagkalain-lain nga programa, ang Life Helps program ato usab nga mahanay sa hamubo nga paagi ang maong mga kalihukan. For livelihood, for instance, as we have said, we have launched the STARS training in Cortez nga ato ning gisuportaan bisan atong panahon nga congressman pata under the previous administration, and then the launching of the collaboration sa livelihood program ubos sa Diwa Party List. Gihimo usab kini. Ato usab nga gi-reconstitute ang Bohol Investment Board o gipaligon ang Bohol Investment Promotions Office o gipaligon usab ang Bohol One-Stop Shop Service kanang gitawag og BOSS. Ang power and infrastructure sector gitagaan og focus ang power sector pinaagi sa usa ka konferensya uban sa implementors sa Bohol Power Interconnection Backbone Project. Diin madugangan og mga kutay na sa linya nga makapalig-on sa atong power supply nga gikan sa ubay paingon na dinhi sa Corelia. O kung mahipno na kini human sa implementation,
human sa among panag-istorya ato nang masiguro nga dunay dugang stability ang power generation sa atong og distribution sa lawigan sa Bohol. Ato usab nga gikinabit personalmente ang Secretary sa Department of Energy, si Rene Almendras, pagsiguro nga ang main concern sa Bohol on power supply ma-address. Ato usab nga gitawag in the first 100 days ang Boheco, ang Bohol Power, ang Bohol Light Corporation, uban nga mga power groups dinhi sa Bohol sa usa ka tigom aron sa pagsiguro nga ang power distribution o power sector matagaan og pagtagad dinhi sa lawigang Bulanon. Kay ang mga investments patigayon dako kaayong concern sa power. Ang approval sa atong infra programs sa PEO, Provincial Engineers Office, NIA, National Irrigation, DPWH nga atong gipang suportaan gihimo sa sa PDC meeting karong bag-o pa lang dito sa Bohol Tropics Resort. O magpasalamat ako sa infrastructure sector sa Bohol kay diha gyud tanan ang ato mga hipi sa infrastructure sector. Dili lang sa provincial government, apil ang mga infrastructure delivering agencies sa national government. Ang Katagbakan Luon Bohol Cruise Ship Port gihan-ay na ang iyang pag-abre o if plans will not change, the first or the second arrival of the galleon from Spain will happen on the 23rd of October. Gipangandama na kini o giatul usab kini pagbukas sa atong cruise ship port. Although initial pa lang tungod kay naa pa may phase 2 sa maong port, apan ang puerto malandigan na sa atong mga cruise ships. And the next scheduled cruise ship, per information, will land in the month of July. So ato kining kalipay usab nga sa environment sector sa ato mga strategies. Doon na kita gihimo nga bag-ong task force sa sand and gravel. I would like to congratulate sa BEMO nato o sa ato usab nga provincial administrator nga mo'y nag-lead sa ato mga agencies nga niya sa provincial government. O i-congratulate nako ang atong treasurer's office led by the provincial treasurer. Kaya tanan man ni angay congratulaton ato mga heads of agencies, pero nang special mention lang ko kay this is a marked change because you will notice that in just 15 days from the time the task force was organized, the province of Bohol was able to make, or the provincial government was able to apprehend 21 violations nga ang ilang total fines may kabat og 77,150 sa fees. Unya ang charges may kabat og 95,500. For just 15 days, nagkolekta ang provincial government og 166,650. In the year 2009, the records will show that 365 days a year, in the whole year, only 290,000 was actually collected in the sand and gravel. So this is a marked difference that we would like to really encourage sa ato ang task force. Ang purpose sa task force, dili kay aron mo generate lang og revenue kay og si tax sa kurin ra ba treasurer pa istoryahon revenue ra ba yun kanunay ang iyang ma-emphasize. Pero i-emphasize nato nga ang task force magbantay sa kinaiyahan sa lalawigan sa Bohol. Ug doon na may revenue nga ma-generate tungod sa violation, that is a consequence of our strong adherence to environmental rules and regulation. So atong i-emphasize na dili ang generation sa fund. Pero apil na gupo ng fund generation kay nahibaw man ko nga ang atong panudalan sa lalawigan na kinahanglan man sa dugang usab nga pondo. Pero dili na mao'y primary. Ang primary nato is environmental protection and preservation. And then we would like to emphasize also nga ang Bohol Coastal Resources Management Workshop gihimo na diin gipalig-on ang tulo ka mga CLEC dinhi sa tibuok lalawigang Bulanon. So I would like to congratulate the new officials of CLEC. Unya hitting the ground running gihapon sila. Workshop diritso para mahimo ang ilahang mga roles, and we are providing them with support including logistical support. Because we should put our resources where our mouth is. Sa ato usab nga peace and order,